Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 30 dating taga-suporta ng insurhensiya nagbalik loob sa La Union tumanggap ng tulong ng pamahalaan. Motibo at mga sospek sa pagpatay sa 2 katao at pagsunog sa sasakyan sa Nueva Ecija tukoy na ng pulisya. 8 manonood sa closing fireworks display ng Panagbenga sa Baguio, sugatan sa pagsabog ng ligaw na pyrotechnic device. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 30 individual na dating sumusuporta sa kilusang insurhente ang formal na tumalikod sa armadong pakikibaka at nanumpa ng katapatan sa pamahalaan sa mass signing ng Oath of Allegiance sa Police Regional Office 1, PRO1 Auditorium noong Marso 5, 2026 sa San Fernando, La Union. Pinangunahan ng PNP Regional Mobile Force Battalion 1 sa ilalim ng PRO1 Director Police Brigadier General Dindo Reyes ang aktibidad, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Voluntaryong lumagda ang mga kalahok bilang malinaw na deklarasyon ng kanilang pagtalikod sa karahasan at pagbabalik sa ilalim ng konstitusyon ng mga batas ng bansa. Bilang paunang suporta ng reintegration, nakakuha ang mga returnees ng tulong pinansyal at food assistance mula sa pamahalaan. Katuwang sa programa ang Armed Forces of the Philippines o AFP, NECA, DOLE at TESDA na magbibigay ng kabuhayan, kasanayan at iba pang suporta upang tulungan ang mga nagbalik loob na makapagsimula ng bagong buhay sa komunidad. Tukoy na ng pulisya ang motibo at mga posibleng sospek sa pagpatay sa 2 individual na natagpuan sa loob ng nasunog na sasakyan sa Peñaranda, Nueva Ecija nitong Lunes, Marso 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Peñaranda Police, may mga tama ng bala ang sunog na bangkay ng 2 biktima na kapwa magkaibigan. Indikasyon na pinatay muna ang mga ito bago sinunog ang sasakyan. Patuloy na pinapalalim ng pulisya ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng krimen at matiyak ang agarang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang karagdagang impormasyon habang nagpapatuloy ang operasyon laban sa mga sospek. 8 katao kabilang ang 3 taong gulang na bata ang nasugatan matapos sumabog ang ligaw na pyrotechnic device malapit sa mga manunood sa closing fireworks display ng Panagbenga Festival sa Burham Park, Baguio City noong gabi ng Marso 8. Ayon sa Baguio City Police Office, naganap ang insidente bandang 7:55 p.m. sa skating rink area ng parke habang nanonood ng fireworks ang grupo ng mga turista mula Pangasinan. Batay sa paunang investigasyon, bumagsak ang paputok sa isang styrofoam mat bago ito sumabog na nagdulot ng first and second degree burns sa ilang biktima. Dinala ang mga nasugatan sa Baguio General Hospital and Medical Center at St. Louis University Hospital, kung saan isa sa kanila ang kinakailangang makonfine para sa minor surgery. Sinabi ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na sasagutin ng fireworks operator ang gastusing medikal habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.